of the Kingdom. Sa Gospel of Grace, tingnan natin ang talata sa Gospel of Grace. Bago natin balikan yung talatang yan. Okay, tingnan natin sa Gospel of Grace. Ang talata. Bago natin basahin yung hinahanap natin kanina. Sige. Basa. Sister Bilia. Natagpuan sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako nga ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin at hindi nawawalang kabuluhan, bagkus ako'y malabis na pagpagal kaysa kanilang lahat. So, English Bible. But by the grace of God, I am what I am. And His grace which is bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me. Okay. Sa ibang scripture, sa Gospel of Grace, hindi lang isa yan eh. Sa Grace of God. Ang talata kanina? 15. Lucas 2:40. Chapter 2, verse 40. At lumalaki ang bata at lumalakas at napupuspos ng karunungan at sumasa kanya ang biyaya ng Diyos. Okay. Yung biyaya ng Diyos ay pinakita sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak na walang ibang ating tagapagligtas, na habang lumalaki siya, napuspos siya ng biyaya ng Diyos. Wala siyang ginagawa. Wala pa siyang mission, wala pa siyang tungkulin, kundi habang lumalaki siya, napuspos siya sa biyaya ng Diyos. So, ang grace ay wala kang gagawin. Wala pang baptism na involved. Wala pang mga law and ordinances of God na involved. Wala pang mga pagsamba na involved. Ang grace ay talagang binigay ng Diyos, libre, at ito ay malaki ang tulong ng grasya ng Diyos doon sa mga naniwala, doon sa mga sumunod sa Kanya, doon sa mga taong nabuksan ang kaisipan at puso kung sino ang tagapagligtas. So wala kang gagawin. So how about Gospel of the Kingdom? Doon naman tayo sa Gospel of the Kingdom. Okay. Yung mga kita, basa. Kingdom. Sige. 24. 10. Kung magkagayon, maraming mga titisod at mga kakanuluha, lumalay, ang isa't isa at mga kakapuot ng isa't isa. Ano yan? Ay, 14 pala. Matthew chapter? 24:14. Basa. At ipinangaral ang
ebanghilyong ito Mm. na kaharian sa buong sanlibutan. Pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at tumagkagayon darating ang wakas. Yun. Ang gospel of grace, wala kang gagawin. Just like receive Jesus Christ as Lord and Savior. Just like you believe Jesus Christ is the Son of God. Ngunit ang gospel of the kingdom, kailangan mo i-testify sa buong daigdig ang tungkol sa ebanghelyo ng kaharian. Ang tanong, ano ang i-testify ng mga saved in Christ sa buong daigdig? Anong i-testify? Hindi naman pwedeng i-testify niya na there is Jesus Christ, the image one, the holy one, and the anointed one, and the perfect one. At the same time, He is our Savior. Hindi po hanggang doon lang. Kundi, ang buong daigdig kinakailangan ituro sa kanila ang ebanghelyo ng kaharian, na ang pagtuturo na ito ay i-inform sa lahat ng tao to testify doon sa isang taong tumanggap kay Kristo, which is gospel of grace, at yung mga saved in Christ, sila ngayon ang paghaharian ng Diyos. At yung paghaharian ng Diyos, sila ngayon ang magsasabi sa buong daigdig na ang sasabihin nila yung salitang tungkol sa paghahari ni Kristo. Wala silang ibang sasabihin, kundi ang tungkol sa ebanghelyo ng kaharian ng Diyos. Anong pagkasabi sa sunod na bersikulo? Ang ipangangaral ng ebanghilyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan. Pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayon darating ang wakas. Ibig sabihin, kailangan patunayan ng mga believers in Christ who receive gospel of grace, patunayan sa buong daigdig kung ano ang gagawin ng Diyos sa kanyang paghahari, kung paano ang kanyang pamamaraan tungkol sa paghahari. At itong mga tumanggap ng gospel of grace at tumanggap sa gospel of the kingdom, sila ngayon ang magsasabi sa buong daigdig kung anong nangyayari sa buong daigdig, kung ano ang nararapat at hindi nararapat sa kaharian ng Diyos. Ngayon, pinangunahan ni Kristo ang unang pagtuturo na yan sa Matthew chapter 4 verse 23. Binanggit dito, at nilibot ni Jesus ang buong Galilea na nagtuturo sa mga sinagoga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian. At nagpapagaling ng lahat ng sari-saring sakit at ng lahat ng karamdaman na nasa mga tao. Napakasimple. Ang mga saved in Christ, sila ngayon ang magpatutuo sa lahat ng bansa tungkol sa kaharian ng Diyos. At kapag pinangaral ang kaharian ng Diyos tulad ng ginawa ni Christ sa kanyang panahon, yun po ang magbibigay ng kagalingan sa lahat ng may sakit, sa lahat ng may karamdaman, kapag ipangaral ang ebanghelyo ng kaharian. So, ibig sabihin, since after the resurrection of our Lord Jesus Christ, up to now, wala na sanang hospital na mga dinadagdag. At hindi na nagsiksika ng mga tao sa Philippine General Hospital sapagkat ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos kapag narinig ng tao, nagpapagaling siya sa lahat ng klaseng sakit. Ang tanong, paano nangyari? Dumami ang pasyente, dumami ang hospital, dahil tambak ang mga may sakit, siksikan. At ang bansang Pilipinas na turingang pinaka-relihiyosong bansa. Ang tanong, sinong nagtuturo sa atin ngayon ng ebanghelyo ng kaharian?
Ngayon, meron tayong isang tatalakayin na pagtuturo tungkol dito sapagkat tayo ay hindi naligtas sa pizza, hindi tayo naligtas sa buwan, hindi tayo naligtas sa kayamanan, hindi tayo naligtas sa anumang pangako ng sinuman, kundi na tayo ay naligtas sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Ang kaligtasan tinanggap natin sa pamagitan ng ating Panginoon sa Kristo mula sa spiritual, physical, material, lahat ng bagay, sakop na po doon sa gospel of grace and gospel of the kingdom. Ngayon, sa mga nagsusuri, sa mga nag-aaral, kung baguhan tayo, maring saliksikin natin ang panahon, ang Biblia. Kung matagal naman tayo, sikapin natin na naintindihan natin mabuti itong gospel of grace and gospel of the kingdom sapagkat kinakailangan na maintindihan natin mabuti ang tungkol po sa kapanahunan natin sapagkat ang itinuturo ng banal na kasulatan, dito lang po tayo pupukus sa apat na bagay na karaniwang pinag-uusapan sa lahat ng churches sa buong daigdig. So as pastors and bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, kami po ay umbrella ng Jesus Christ Government. At dito, isi-share natin ang ilan sa binanggit sa scripture kanina na kababasa lang ng ating kapatid ang tungkol sa gospel of grace and gospel of the kingdom. Sa naiwan pong katanungan, pupuntahan natin yung Lucas chapter 12, verse 38. Okay, kukunin natin ang paliwanag po ni Apostol Lucas in chapter 12, verse 38. Kung siya ay dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatlo at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga alipin niya. Tuloy. 39. Datapwat, alas nasingin niyo ito na kung anong nalalaman lamang ng puno ng sambayanan, kung anong oras darating ang magnanakaw, siya ay magpupuyat at hindi pababayaan sirain ang kanyang bahay. Yan. So dito sa binanggit ni Apostol Lucas, may ilan siyang tinutukoy ang tungkol sa ikalawa at ikatlo. Okay. Actually, ang ilan din sa paliwanag sa scripture po dyan ay meron pong binanggit dyan na apat. Okay. Dito sa binanggit po ni Sister Villa sa kanyang binasa, inilinaw po ang tungkol doon sa talatang yon. Okay, balikan natin ng English Bible. English Bible tayo. And he shall come in the second watch, or come in the third watch, and find him so. Visit our Lord servant. Okay. Tuloy. 39. And this know that if the good man of the house had known what hour the thieves would come, he would keep watch and not have suffered his house to be broken through. Okay. Sisimulan ko po dito sa hanay na atin pong sinusundan. Okay. Para po makita natin ang kaibahan doon sa implementation sa present time at base sa scripture, kung anong pinagkakaiba, kung ito ba'y naangkop sa implementation sa paghahari ng Diyos, sapagkat pag pinag-uusapan po ang kingship time ni Jesus Christ, yun po ay topic na second coming or coming of the Lord.
So alam natin, lalo na sa mga matatagal sa pag-aaral, na ang coming of the Lord, sa pagparito niya, walang nakakaalam, maging ang anak, maging ang anghel, liban ang ama lamang. So, sa aral naman ng paghihintay, na habang ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 4, tingnan muna natin ang 2 Peter chapter 3 verse 4. 2 Peter chapter 3 verse 4. At magsisipagsabi, saan naroon ang pangako ng kaniyang pagparito? Sapagkat buhat ng araw ng mga tulog ang mga magulang, ay nananatili ang lahat ng mga bagay na gaya ng kalagayan nila mula ng pasimula ang paglalag. So yung taong yon na sinabi ni Apostol Pedro na merong mga tao na ganon ang mentality na mula nung siya pinanganak, kumbaga, hanggang sa tumanda, yung sinabing pagparito wala naman dumating. Inabot siya ng kainipan. Na may sinabi din sa aklat ng Mateo na hanggat may naghihintay, hindi siya darating. At yung topic na coming of the Lord, na hindi alam ng anghel ni ang anak, liban ng ama, na itong naghihintay, ang sabi kanina, yung second and third watch, first, second, third, and fourth watch, actually, hinahambing po sa isang head of the family na kung kailan sa tingin mo dumating ang magnanakaw, kailangan magpuyat ka. So kahit magpuyat ka, hindi mo rin alam kung kailan darating ang Diyos. Kung anong oras darating ang Diyos. So anong klaseng pagpupuyat ang gagawin? Para alam ng tao ang oras at panahon kung kailan dumating ang Panginoon. So ibinigay ng Diyos ang Romans chapter 8 sa paliwanag ni Apostol Pablo in verse 8 na kung kayo walang Espiritu ni Kristo, kayo hindi sa Kanya. So, sa makatuwid, ang binanggit ng John chapter 14 verse 26, ang Espiritu ang magtuturo sa lahat ng bagay at mag-alaala sa lahat ng bagay. Ibig sabihin yung magtuturo at magpaalaala, walang iba ang banal na Espiritu. So itong banal na Espiritu na magtuturo sa lahat ng bagay at magpaalala sa lahat ng bagay, ituturo din niya kung kailan ang coming of the Lord, na ang magtuturo hindi pastor, hindi bishop, hindi ang sinuman, kundi ang banal na Espiritu. So, special na araw yon para sa isang tao na nasa ilalim ng gospel of the kingdom, na i-inform sa kanya ng banal na Espiritu yung perfect time sa coming of the Lord. So, ibig sabihin, kapag naintindihan niya ang coming of the Lord, kung kailan, alam niya at kung paano i-testify sa buong daigdig na itong mundong ito, itong mga buwan, itong mga pizza, itong mga araw na ating sinusundan, hindi na po angkop doon sa first and second, third and fourth watch. Yan ang malaking problema. Okay. Ay i-position natin sa maikli pong paglilinaw, no? Pupunta tayo sa day, daytime. The natural day was from sunrise to sunset. Natural day, tinawag siyang natural day. The natural night was from sunset to sunrise. Tinawag siyang natural day, natural night. The civil day was from sunset one evening to sunset the next. For the evening and the morning were the first day. So originally, based on the scripture at practice na po ng Israel, ng Jew, ang Sabat nila ay pinaiiral po ng 6 p.m. Friday at
magtatapos sila ng 24 hours pag kinabukasan po ng evening din. 6 p.m. to 6 p.m. So yung time ng pagsunod sa Jew, pag binalikan mo ang Genesis, nung nag-create ng Diyos ng lahat ng bagay from 1 day up to 6 day, mula isang araw hanggang ika-6 hanggang ika-7, God was rest. Kasama doon ang competition na merong 12 oras sa isang araw. Na ang tinutukoy doon ay 12 hours, which is day. Tinawag din niya na 12 oras ang gabi. So, ang araw at ang gabi ay tinawag niyang isang araw, which is 24 hours. Okay. So, sa night ancient day, okay, sa night ancient, first watch till midnight. Middle watch till 3 a.m. Morning watch till 6 a.m. Yan na. Sa mga hindi po nakasunod, pwede po kayong magtanong at linawin natin sa sunod na pagpapaliwanag. No? Okay. Kung napansin nyo, sa ancient night, ang first watch ay tumutukoy magmula sa hapon hanggang midnight. Middle watch till 3 a.m. So magmula sa hapon, alas 6, ating gabi, alas 12, hanggang alas 3 ng umaga, hanggang morning watch, 6 a.m. Okay, yan ang takbo ang ipinakita sa ancient. Ano ibig sabihin ng ancient? Sinauna. Ayan, yan po ang practice, no? Sinauna. Okay. So, ngayon, hindi na tayo ligaw sa aral ng sinauna. Okay. So, pupunta tayo doon sa sunod na paliwanag. Lalagpasan natin yung buwan sapagkat medyo mahaba ang atin pong pagtalakay dyan. Okay. Yung first watch, evening 6 to 9 p.m. Kanina, till to midnight, yung first watch. But biblically, nilinaw ni Christ ito sa panahon ng kanyang pag-suffering bago siya na-crucify. After nung hinarap siya kay Herodes, kay Pilato, nagpasaan siya ng cross hanggang Golgotha. Pagdating sa 3rd hour, which is 9th hour, yung oras na yon talagang ang tudong sa piring niya na pagdating ng Golgotha, ipinako siya doon na pagdating ng 12 noon, nagdilim. Ibig sabihin, ang starting time talaga ng crucifixion niya is 9. Yung 3 hours na nilakad niya hanggang Golgotha, yan ang layo. So, ipinakita dito na yung first watch magmula sa 6 a.m. to 9. So, yung pag tinignan po yung evening, sa evening, first watch, 6 to 9 p.m. Okay? Kay Christ, sa umaga, nangyayari from 6 a.m. to 9 a.m. up to 12, up to 3 p.m. Okay. Dito naman, first watch sa gabi. Sa gabi pong pinag-uusapan ito. First watch, evening 6 to 9 p.m. So, meron lang siyang 7, 8, 9. Third hour. Kaya malaga ang third hour sapagkat yung 3 tumutukoy sa 3 days and 3 nights na ang naglinaw sa first, second, and third, and fourth watch si Jesus Christ. Okay. Tuloy natin. Dito naman tayo sa second watch. So, meron na tayong 9 p.m. 6 p.m. to 9 p.m. So, sa second watch tayo. Kailan ang oras mag-start? 9. So, kung kailan nagtatapos ang first watch from 6 p.m. to 9 p.m., ang second watch mag-start po sa 9 p.m. to 12 p.m.
So, ang competition po, hindi lumalayo tuwing lumilipat siya ng first and second watch up to third and fourth. Mapapansin niyo po, puro 3 oras ang sinusundan. Hindi po 4, hindi po 5, 3. Okay. Nag-start ang second watch 9 to 12 p.m. So, mayroong 3 oras. That is second watch. Third watch, yung tinatawag na kakro, yung pagtilaok ng manok. Mag-start ang third watch from 12 p.m. to 3 p.m. Third watch yun. So, mag-start din po ang fourth watch from 3 to 6 a.m. Sapagkat nagtatapos tayo sa kakro, third watch, 12 to 3 a.m. sa third watch. Sa fourth watch, mag-start tayo ng 3 to 6 a.m. sa fourth watch. So, yung 4 na ito na watches na to, magmula sa 6 p.m., magmula sa 9 to 12, and then 12 to 3, and 3 to 6. Itong fourth watch, bawat watches na ito ay meron pong sinusundang 3 oras. 3 oras bago mag second watch, 3 oras bago mag third watch, 3 oras bago mag fourth watch. So kung bibilangin mo, ilang 3 yan? Ilang 4 sig 3? Di ba? And that is why we have 12 apostles. Yung 12 apostles, binuo niya, at yung binuo niyang yun ay merong isang nagulas at pinalitan ni Matias, at si Matias na pabilang sa 12. So ang tanong, ang time natin ngayon sa pagpalit sa 24 hours, nagpalit po ang time natin ng 12 midnight. Ibig sabihin, umabante ang buong mundo ng 6 hours from 6 p.m. Ngayon, paano matukoy ng tao ang 12 hours sa ilalim ng liwanag? Dito ngayon sa 24 hours na nagpalit siya ng 12 midnight. Ibig sabihin, dahil 12 midnight, hindi na 6 p.m., saan kukunin ng tao ang kalahati ng araw sa isang araw? Halimbawa, 12 midnight. Ang original time, madali lang. Pagdating ng 6 p.m., alam mo kaagad pag kinabukasan, mag-start sa 6 a.m., another 12 hours. Madali lang eh. Ang ginawa ngayon, ang 24 hours nagpalit siya sa 12 midnight. And then, papasok ngayon ang AM, na paano mo siya matawag ng AM ay dilim. So dahil sa yan ang kinakista natin, kahit madilim, basta AM yan pagdating ng 12:01. So, parang okay siya tingnan. Pero pag tinignan mo sa kalahati ng isang araw na yon, saan tayo kukuha ng competition para mahati mo yung pagpalit ng oras na instead 6 a.m., ginawang 12 midnight? Saan tayo kukuha ng kalahati? Di ba? Kung kukuha ka ng 12 ng tanghali sa perfect time ng Diyos, ibig sabihin, nagnakaw ang daigdig ng 6 na oras. Pag dinala mo ito sa Christ Sabbath, sa Sabbath na binanggit sa Lucas chapter 6 verse 5, I am the Lord of Sabbath, at ginawa ang Sabbath para sa tao, Marcos chapter 2 verse 27,
at merong isang kapangyarihan ng Diyos para sa kanyang bayan, Hebrew chapter 4, paano papasok ang bayan ng Diyos sa isang kapangyarihan ng Diyos na itong sabat ni Kristo na siyang katuparan ng Ama na God was rest at sa ilalim ng 10 utos na gawin yung pagdiriwang o ipangilin nyo na isang banal na pangingilin, which is yung sabat ng Diyos na nahayag sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Ngayon, ang Sabat nag-start sa 6 p.m. ng hapon Friday, nagtatapos siya ng pagkinabukasan ng hapon is Saturday, which is 24 hours. Now, in Christ, ang 24 hours, binibreak na niya yan by His grace. Yan yung pinag-usapan nga natin eh. Yung law, talagang tinabi na po yan, kundi yung grasya na ang pinaiiral ng Diyos sa mga batas na hindi kayang sundin ng tao. Ang one day sa scripture, kumakatawan siya sa 1 year. Ang time, which is 3 hours, kumakatawan siya sa 3 days. Na yung kumakatawan sa 3 days and 3 nights, si Jesus Christ, na ang kumakatawan din sa pag-arrange ng oras si Jesus Christ din. So kanina, ipinakita natin na yung first, second, third, and fourth ones, merong tig-3 oras na itong tig-3 oras na apat na meron pong 12 oras. Yan. Ang diferensya po doon sa oras nating nakikita, instead na 6 p.m. ang day, ang sako po ng actually ang oras sa day, which is 12 hours, mag-start ka ng 7, 8, 9, 10, 11, 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 hours. Eh ngayon, hindi na po ganun ang time. Sapagkat ang pagpalit ng 24 hours, which is 12 midnight, ang kalahati noon ay pumapatak na lang sa alas 12 ng tanghali. Ibig sabihin, ang 9 hours sa scripture, under Lucas chapter 23, on the 9th hour, ang Panginoon nalugutan ng hininga totally. Nasa loob siya ng third watch. Ibig sabihin, hallelujah, kung pinatay ng mga Romano si Kristo, at sila talaga ang pumatay sa Panginoon, sila ang nag-crucify sa krus ng Calvary, itong pagpalit nila ng oras, for me, again, pinapatay nila ang aral na mula sa Diyos. Ngayon sa ating panahon, sino ngayon ang magsasabi sa buong daigdig na ang ating ngayong oras at buwan, mali ang ating sinusundan? Yes, I agree. Kapag ginamit natin ang buwan at oras para sa ating hanapbuhay, sa bangko, sa mga schedule, pero pagdating sa pagsiserve sa Panginoon, ingat tayo. Sapagkat sa Gospel of Grace, sila lang ang magtuturo sa buong daigdig kung paano sabihin sa buong mundo ang katunayan na ang mundo na ito ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Even in any president in every nations, walang sinumang bansa o leader na pwedeng kumakalaban sa paghahari ng Diyos. Ibig sabihin, kapag ikaw ay mayaman na sa pangungurako, tigil ka na. Kapag yumaman ka na sa kasamaan na ginagawa, tigil ka na. Kapag nakita mo na ang katunayan na kahit ang dami mong pera, hindi ka pa rin masaya, tigil ka na. Ngayon, kung ang division ng Christianity, kailan nag-start yun? Sa buong kasaysayan ng Gospel of Grace and Gospel of the Kingdom. Sa time ng coming of the Lord. Iyan ang kanyang time ng divisions. Even in any family, churches,
ang divisions po nag-apprehend yan. Why? Sapagkat ito, ipinakita po sa pagkasira ng buwan at oras. Okay? Ang nasa Gospel of Grace, walang pakialam nito. Sapagkat walang gagawin ang Gospel of Grace. Ngunit, ang nasa Gospel of Kingdom, concerned sila to testify those nations sapagkat, lalo na po kapag may pamilyang isang tao, may anak, sapagkat tayo dito sa New Testament time, ipinakita po yung oras from 6 to 9 AM sa New Testament, yung 6 hour, 9 to 12, tinawag siyang midday, 9 hour, 12 to 3 PM. 12 hour, tinawag siyang 3 to 6 PM. Perfectly, ang day, binubuo siya ng 12 hours. Na yung fourth watch sa gabi, kaya pala nilagay ang fourth watch sa Biblia, yung first watch, second watch, third watch, and fourth watch, kaya pala nilagay sa gabi. Kasi ang oras na inilagay ng Diyos sa araw, sinira ng buong daigdig. Na kahit mag-worship ka sa Panginoon, kahit magpuri ka sa Diyos, hindi pa rin counted sa Kanya. Dahil sumunod ang tao sa sistema ng traditions of men. At pinagbabawal ni Apostol Pablo yan. Anong sabi niya sa Colossians chapter 2, verse 8? Tingnan natin kung kay Kristo yan. Okay. Anong sabi doon? Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo yung may bumihag sa pamamagitan ng kanyang filosofiya at walang kabuluhang pandaraya ayon sa salit-salit sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng pasanlibutan at di ayon kay Kristo. Yung mga aral na bumalik sa dati, aral na pasimula, hindi aral ni Kristo. Ginagamit lang nila ang pangalang Jesus Christ para po, ang sabi nga kanina, ginagamit nila ang salitang filosofiya. Ginamit ang pangalang Jesus Christ para sa kanilang filosofiya. Ay tayong mga Pilipino, actually madaling maluko. Maka-Diyos, pag sinabing Diyos, Diyos, okay. Sa Diyos naman yan, okay lang. Which is wrong. Anong sistema ang pagpapairal nila? Filosofiya. Anong ginamit nilang filosofiya? Ginamit ang pangalang Jesus Christ. Yan ang filosofiya. Solicitation, ginagamit ang pangalang Jesus Christ. Mga paniniil, ginagamit ang pangalang Jesus Christ. Lahat ginagamit ang pangalang Jesus Christ. Which is good. Ngunit, pag tinignan mo, sa katunayan, dito sa pinag-uusapan natin, ang oras sinira sapagkat dito po sa oras matitris ng mga taong pinagharian ng Diyos kung sinong nagsasabi ng totoo, sinong hindi. Sinong nagtestimonyo sa buong daigdig nagsabi ng totoo, sinong hindi. Eh ngayon sa daming mga ngaral, okay, sa daming churches ngayon. Eh ako, sa sarili ko, kung mamimili na ako ng mga churches na gusto ko, doon na lang ako sa malaking magbigay. Kuha natin, marunong magbigay ng apartment, marunong magbigay ng kotse. Doon na lang ako. Hindi na kailangan i-training nila. Kung ang doktrina nung sa pakinabang ko, gawin ko na lang yan. Pero hindi yan ang destination natin. Sa sinang mga professor ngayon, mga ngaral, huwag niyong ipagpalit ang inyong kotse at bahay sa aral ng Diyos. Ang aral ng Diyos ang pinaka-importante sapagkat dito, kung pag-uusapan ng kamatayan, okay, may pambayad ka sa punerarya, may pambayad ka sa ospital. Pero, pag namatay ang isang tao, saan mapunta yung kaluluwa at espiritu?
Mabuti nga may kausap kang pinsan, kamag-anak. Kung may pera ka sa bangko, pwede kang withdraw. Pero sa time na yon, kapag patayin ng isang tao, wala ka na magkakausap. Sabi sa Biblia, kapwa na espiritu. Wala ka ng pinsan, kamag-anak na kausap. May namatay sa Biblia, si Abraham, at pinag-uusapan doon si Lazaro at saka yung mayaman. Ano ang pakiusap ng mayaman? Ituslod ang daliri ni Lazaro para papuntahin sa kanya at ilagay sa dila niyang super init na. Sabi ni Abraham, hindi makapunta ang narito, hindi makapunta ang narin, hindi makapunta sa lugar mo. Sabi niya, paano yung ating mga kapatid na 5? Pagsabihan na huwag silang maging matulad sa kanya na napunta doon sa Hades ng paghihirap. Yung sabi ni Abraham, hayaan mo, nandoon mga kautosan ni Moises. Ngayon, tinanggihan nila ang aral ni Moises. Nang sinabi sa Biblia, hindi ariing sakdal ang susunod sa kautosan ni Moises. Yes, yung pagpatay ng kambing, ng kordero. Pero ang time doon, kailangan ingatan sapagkat bigay ng Diyos. Si Kristo na ang pinatay para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Sabi sa Acts chapter 3, ang sino mang hindi makinig sa dalawang propeta niyon, Elias at Moises, ay pupuksain na walang awa. Ano nangyari sa mundo natin? Itong bagyong nagdaan, ilang bagyong nagdaan? 3? Kahit anong panalangin mo ka sa out dyan, kung nakadirekta talaga yan sa isang bansa, hindi mo na yan maitaboy. Kahit anong luhod ng isang tao. At yun ay pagsunod ng tao sa maling paglilingkod sa Diyos. Kaya maraming napariwara. So, ang ipinakita sa panahon natin ay ang pag-iingat ng tao sa paglilingkod sa Diyos. Na ito bang pag-declare ng fourth watch? Ito ba ay deklarasyon lang sa isang church? Hindi. Sapagkat ang fourth watch from 3 AM, PM actually yan, to 6 AM, PM actually yan, dahil walang AM po sa dilim. Ang AM nakadesign lang from 7 to 6 in the afternoon, yung liwanag, which is 12 hours. So, ang fourth watch from 3 AM to 6 AM, actually, PM yan, gabi. So, nilagay po ang first, second, third, and fourth watch, nilagay po sa gabi, hindi sa araw. Sapagkat sa gabi, nandoon ang pagpupuyat. So, ang gagawin mo, sa gabi ka magpupuyat. Kaya may mga devotion time, alas 9, alas 12, alas 2 madaling araw, alas 3. Kasi nga, merong word na pagpupuyat. Pero without knowing, ginawa na siya ng doctrine sa mga devotions. Pero ang pagligaw talaga, yung time sa day. Binawasan ng 6 hours ang day. Para hindi matutot ng tao ang first day of the week ni Christ at saka yung 7th day of the week. Dahil ayon doon sa aral ng mga apostol, sa ikasyam na oras, nalagutan ng hininga ang Panginoon on the 9th hour. Ngayon, kung ang pagpalit ng 24 hours ngayon is 12 midnight, ng kalahati noon sa alas 12 ng tanghali, sira na ang 9th hour. Paano makapag-worship ang tao sa 7th day? Paano makapag-celebrate ang tao that God was rest? Hindi na. Kaya kung gano'n na karami ang ospital at mga sakit ngayon, tutudo pa yan hanggat ang tao hindi nakalabas sa mga aral na hindi aral kay Kristo. So, ang sistema ng filosofiya, ang gumamit niyan sa time ni Christ, scribe and Pharisee. At alam natin ng mga professor, scribe and Pharisee, kung sino sila. Professionals, richest person.
Pero, ang mga yan po ay, ang aral niyan, ang sinusundan po, hindi aral mula sa Biblia. Kaya ang sabi ni Christ, hindi libadura ang tinutukoy niya, yung leaven or unleavened, kundi yung aral mula sa Pariseo. Yung aral nila hindi mula sa Diyos. Itong sinusundan na ito, that we have how many thousands of missionaries umiikot sa buong daigdig, pero hindi nila testify na itong oras na sinusundan natin, hindi ito pwede i-apply sa lingguhang sambahan, lalo na sa mga buwanan celebration at taunan sa Diyos, sapagkat ito ay hindi mula sa Diyos. Ito ay mula sa filosofiya ng mga eskriba at parasiyo. Kaya sa hapong ito, sa maikling pagbabahagi po sa banal na kasulatan, ipinakita ng ating pong mga binabasa sa scripture na merong dapat iingatan ang mga tumanggap ng tunay na kaligtasan mula sa Panginoon. Balikan natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 1, 2, and 3. 1 Corinthians chapter 15 verse 1. Ngayon ipinatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na nasa inyo'y aking ipinangaral, na inyo na may tinanggap, na siya naman inyong pinananatilihan. Ibig sabihin, bago magpatuloy ang ating kapatid, yung pinangaral ni Apostol Pablo na ebanghelyo, tinanggap at siyempre ng mga Christ believers. Amen. Nang tinanggap ng mga Christ believers, anong sabi ng scripture? Na siya naman ninyong pinatilihan. Ibig sabihin, oras na tinanggap na natin yung ebanghelyo na mula sa Diyos through Jesus Christ, sabi ni Apostol Pablo, doon tayo manatili. Doon ang tao manatili. Tama? Hindi ka na pwedeng manatili sa dati mong alam. Hindi ka na pwedeng manatili sa tingin mo, sabi ng scripture na kinakailangan manatili ka kung saan ka dapat manatili. Ibig sabihin, ang pag-identify niyan, kapag biblical, yun, dapat tayo manatili. Pero pag hindi biblical, huwag kang manatili doon. Okay? Tuloy. Sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Pagka ang pananatili sa tamang pagsunod sa Diyos, tiyak na ligtas yun. Yung mga ligtas, meron siyang pagtsatsaga. Okay? Meron siyang pagtsatsaga. Itong mga taong ligtas, sapagkat tumanggap sila ng ebanghelyo at doon sila nanatili sa ebanghelyo yon. At yung mga taong nanatili sa ebanghelyo, sila yung tumanggap ng kaligtasan. At itong tumanggap ng kaligtasan, sila yung mga taong nagtsatsaga. Pag sinabing nagtsatsaga, from the gospel of grace unto the gospel of the kingdom. Ibig sabihin, yung mga saved in Christ, sila ang pagharian ngayon. Pag pinagharian ang tao, magtsatsaga kang susunod doon sa hari kung anong ipapagawa sa iyo. Hindi ka pwedeng mag-react, hindi ka pwedeng mag-complain, hindi ka pwedeng umatras, because you believe Jesus Christ is our Savior, and the name of Jesus Christ comes from the Father. He is the King of Kings and Lord of Lords. We need to follow those King na nagbibigay sa atin ng kaligtasan at katubusan, which is our Lord Jesus Christ, which is the Creator of all things. So merong pagtsatsaga. Magtyaga ka kahit ulan, kahit baha. Kami noon, ang tubig hanggang baywang. Magtyaga ka. Grabe. Naalala ko po, nung umuwi kami sa celebration ng Feast of Tabernacle, hindi ako nagkakamali, Montalban, ang tubig hanggang dito, ang bag, naglakad kami. Mabuti, hindi kami naabutan ng ragasa ng mga poste. Nakatawid kami hanggang Wawa Dam. Nakawid talaga kami. Pero,
part ng pagtsatsaga yon, sapagkat we are saved in Christ. So hindi ka pwedeng react, hindi ka pwedeng magsalita ng mga bagay na ano pa man. Part yan sa pagtitiis, sa pagtsatsaga. Ligtas kayo. Okay, tuloy mo. Maliban na kung kayo'y nagsimpalataya ng walang kabuluhan. Ibig sabihin, kung walang Sabat na celebration ngayon sa time natin, at mali ang oras ng pagsunod, at nanampalataya ang tao na si Kristo ang Savior, yes, that is gospel of grace. Pagdating sa gospel of kingdom, kapag ang oras ng mundo ang susundan natin na in-arrange dinagdagan ng 6 hours, pananampalataya siya na walang kabuluhan. Saan ka makakita niya mga pastor na matay sa kanser? Saan ka makakita niya mga pastor na sagasaan na mga aksidente, mga lingkod ng Diyos? Ano? Mga lingkod ng Diyos. Saan ka makakita mga lingkod ng Diyos, mga traidor, mga masali sa mga sabwatang, mga sandibutang gawa? Saan ka makakita? Sabi ko, pastor ba yan? Tanong sa akin, pastor ba yan? Pastor? Sabi ko, hindi pastor yan. Saan ka makakita niyan? Lahat ng tithe sa loob ng diretso sa pastor. Lahat ng offering, diretso sa pastor. Lahat ng diretso sa pastor. Lahat yan, puro. Kaya sabi ko, hindi pastor yan. So, bakit niya nagawa yun? Dahil sakop siya sa pananampalataya na walang kabuluhan. Ngayon, kawawa ang mga followers. Naghahanap ng katotohanan. Gamit sila ng Biblia. Nangaral sila. Ito namang mga pobreng mga mananampalataya, sunod. Huwag kang tumingin sa pastor mo, tingin ka sa Diyos. Tama yun. Pero dito sa pag-aaral natin, sa Gospel of the Kingdom, hindi na po nakasunod ng tamang oras ang mga celebration na yun. Pero maisipin mo, ang Sabat po ni Christ na pinapractice ng Jew, 6 p.m. to 6 p.m. Ngunit, ang sinabi ng Scripture pagdating kay Christ is 9 hour. Ang 24 hours from 6 a.m. to 6 p.m., which is 12 hours, pagdating ng kinabukasan, which is 24 hours, day and night, yan lang pinag-uusapan, day and night, base sa Genesis. Pero ngayon po, nagdagdag ang mundo ng 6 hours bago binuo ang 24 hours. Ang target niyan hindi ibig sabihin dahil sa ikot ng mundo, ang hirap i-compute para dayain ang Biblia. Kaya dito ko lang naintindihan, kapag hindi ka nagbabasa sa Biblia, talagang madadaya ka. Kasi po, para sa akin, kung sino ang pinakamagaling na scammer ngayon, yung computer, hindi yan. Yung pagdaya sa Biblia. Tanong sa akin, pastor, hindi kayo yaman dyan. Anuhin ko naman yung yaman. Ang sabi ng Biblia, ang nagmamadaling yumaman, mapapahamak. Paano kanyan makapag-mission sa mga lugar kung wala kang pera? O anong sabi ng Scripture? God will provide. Kapag ipagkalob sa akin ng Diyos yan, gagawin ko ang utos ng Diyos. Hindi yan akin. Pinagkalob lang sa akin ng Diyos yan. Katiwala na ako ng Diyos. At hindi ko pwedeng ipagkanulo ang sino man para lang traidorin ko dahil lang sa kayamanan. Ang pinakamatinding kayamanan na hindi kayang pantay ng yaman ng mundo, yung masabi mo sa daigdig na ito, to testify sa buong mundo, ipangaral mo ang ebanghelyo ng kaharian. Sino ngayon ang pinakamagaling na presidente sa buong mundo? Diba? Unang inisip agad natin, Amerika. Diba? Pero ang pinakamagaling na presidente ngayon sa Spirit Dispensation, ang Diyos, in the name of Jesus Christ. Ang lahat ng bansa may kipaglaban sa Kanya, dadaigin sila. Revelation chapter 17 verse 14. Ngayon,
Ano ang order ng Biblia sa weapon ng bawat bansa na inahanda ngayon para sa di umanong Third World War? Sabi ng Biblia, gagawin nilang sulsod ng kanilang mga armas. Oh, anong mangyayari? Bibili ka ng atomic bomb, bibili ka ng mga armas laban sa isang bansa. Anong gagawin mo? Makipagpatayan? Para yumaman ang isang bansa? Bibinta ka ng armas para yumaman ang isang bansa o yumaman ang bansa mo? O anong mga iniisip ng tao? Madibali, mamatay nakahiga sa ginto't pilak? Hindi. Ang tanong ko, tiyak ka ba sa inyong destination na makapasok sa kaharian ng Diyos? Hindi. Ang mayaman, nangingisay sa hirap, sa hadis ng paghihirap, sa panahon ng kanyang kamatayan, sapagkat nung siya'y buhay, hindi siya sumusunod sa salita ng Diyos. Kaya sa panahon natin, ating pinapapurihan ng Diyos, pinasalamatan, sapagkat tayo ay willing makipag-ugnayan sa sinumang leader. At ang atin po ay ibahagi ang katunayan sa kabutihan ng Diyos sa Ebanghelyo ng kanyang kaharian. Libre, walang bayan. Sa Diyos po ang pinakamataas sa papuri. Happy Christ Sabbath and God bless to everyone. Okay, meron tayong